Kung may Bible po kayo, pakibuksan niyo po sa John chapter 1. By the way, our theme this month is rooted in the Word. Ibig sabihin ay lumalalim sa salita ng Diyos. And very timely din po because sa ating care groups, ito po yung lesson natin, lesson 1. It's all about this chapter 1, verses 1 to 14, our text this morning. So meron po tayo sa monitor, and follow me while I'm reading these verses. Sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. There came a man who was sent from God. His name was John. This is John the Baptist. Okay? He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all men might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to every man was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. God bless the reading of his word into our hearing. Let's pray. Father God, we thank you for this another opportunity to gather here, O God, in this place to worship you. We ask for your Holy Spirit to guide us, to give us wisdom and understanding, to know, O Lord, and to learn from you. Cover this place with your holy presence. Nawa masumpungan mo sa aming puso yung pong pagbibigay, parangal, Panginoon, sa iyong banal na presensya, buong paggalang at maingat na pagsamba, Panginoon. At naway maging katanggap-tanggap, Panginoon, ang aming pagpupuri at pagsamba na ito. At sa ilalim ng gabay ng iyong banal na Espiritu, kami ay iyong kausapin, kami ay inyong katagpuin. And Lord, we also rebuke all the works of the evil spirit right now in the name of Jesus. And we proclaim, O God, your goodness, your faithfulness, your love, your salvation. We claim, O God, even the victory that we have through your Son, Jesus Christ. Father God, bless each one of us. Hayaan mo po kami makafocus sa iyo. Both here, Panginoon, sa mga kasama ko sa lugar na ito, and those who join us, O Lord, sa live streaming, Panginoon, sa online. May equal blessing and anointing ay mag-flow, Panginoon, sa bawat sa amin ngayong umaga. In the name of Jesus we pray. Amen. His name is the Word of God. That is the title of our message. Ang pangalan niya ay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, we need to understand
the Bible according to their understanding and the way they appreciate it. Okay? The way they appreciate the teachings and the doctrines na nandito sa Biblia. Ang point ko po, we need to go and be, okay, have the same understanding sa nakasulat sa Biblia base doon sa pagkaunawa noong sinulatan at nang sumulat. So it's like pumupunta tayo doon sa kanilang kaunawaan, pinupuntahan natin how they understood the words, the teachings of the Bible. Pinupuntahan natin yon. Kumbaga ay, kung ito yung kanilang panahon, kung ito yung kanilang panahon, pumupunta tayo doon. Yung thoughts, yung reasoning, yung kanilang understanding about the subject matter, pinupuntahan natin. At pag nalaman at naintindihan natin yon, binibridge natin yan sa ating present condition. At tinitingnan natin yung relevance nung katotohanan, nung mga aral at doktrina na kanilang pinanghawakan, na itinuturo sa iglesia at pinanghahawakan natin. Amen. Ganon po yung pag-aaral ng Bible. Yun po yung hermeneutics. Hindi yung, ang approach mo sa Bible ay base sa yung pagkaintindi ngayon, okay, na yung Biblia ang mag-a-adjust at mag-fit sa sarili mong pagkaunawa ngayon. No, hindi ganun po. Ang pag-aaral ng Bible, kukunin natin yung katotohanan base sa kanilang pagkaunawa at titingnan natin yung relevance niyan at ang kapangyarihan niyan sa buhay natin na nagbibigay ng pagbabago, kaligtasan, kaunawaan sa panukala ng Diyos. Amen po ba? Clear po ba tayo doon? Amen. Kasi yung unang line ng verse na binasa po natin sa John chapter 1, kung babasahin natin dyan, sabi, in the beginning was the Word, tapos na. Parang, ano yon? Okay, siya yung salita. Okay, siya yung Word. Anong ibig sabihin noon? Kaya yung appreciation at saka recognition doon sa katotohanan na binibigkas sa Biblia, hindi nagiging malalim kasi hindi natin inuunawa base sa kanilang pagkaintindi kung ano iyon. So, iisa-isahin po natin ito. Well, the prevailing knowledge nung kanilang kapanahunan at alam naman natin yan sa kasaysayan, ang kontribusyon ng Griego, ng Greek sa mundo ay ang karunungan. Kaya nga maraming philosophers na Greek. Tama po ba? Maraming Greek philosophers because they love knowledge. Gusto nila yung malalim na pag-aaral. So the prevailing thoughts and knowledge, school of thoughts na meron sila, ay hindi lamang yung mababaw na pagkaintindi, kung hindi sa mga salita, katulad ng Greek language, napakalalim po niyan at kumpletong salita. Kaya doon pa lamang makikita natin kung paano nila binibigyan ng pansin ang pagkaunawa sa mga bagay-bagay sa kanilang buhay. At gusto ko rin pong sabihin sa inyo na yung kanilang philosophical mind and their love for knowledge, ito po yung contribution sa mundo, sa kasaysayan, at sa kanilang kapanahonan, ito po yung nananaig. The Bible was written, especially yung pong New Testament, sinulat po yan sa Griego. So for you and me to understand the thoughts, the prevailing thoughts na meron sila, puntahan natin yung mga termino na importante dito sa mga talata na ating binasa. Amen po ba? So I think medyo pretty boring ito sa inyo kasi parang ito ay hindi ganoon. Pero I will try my best na mailapat sa pinaka-mainam na paraan para maunawaan natin ito. So I would like to begin with the word
yung salitang word sa Tagalog, salita. Sabi po sa Tagalog, nang pasimula ay ang salita. In the beginning was the word. So ano yung word dyan? Yung word po dyan in Greek is logos. Everybody say logos. Logos. Narinig nyo na yan, logos. Ang logos po ay spoken word. Yung binigkas na salita. Kung natatandaan nyo, merong centurion na inutusan niya yung kanyang mga tauhan na pumunta sa Panginoong Jesucristo kasi yung kanyang importanteng alipin ay may karamdaman. Tama? Naintindihan nyo? And then, nung si Jesus Christ ay sumama, nag-send na naman siya ng kanyang mga tauhan. Sabi niya, sabihin niyo sa guro, hindi naman niya kailangan pumunta sa bahay ko at hindi ako deserving. At sabihin niyo, just say the word. Ang sabi doon, but just say the word. Logos yung sabi doon. Bigkasin niya lamang. At ang katuwiran nung centurion, ako man ay nasa pamamahala. Kapag ako ay tumawag kay ganito at kay ganire at sila'y lumapit sa akin at sabihin kong gawin niya ito at sabihin ko yung ganito, yung sinabi ko, nagkakaroon ng katuparan. Amen. Kaya nga sabi niya kay Jesus Christ, just say the word. That's logos. Pag sinabing logos, binigkas na salita. Amen. Ang Bible, binigkas na salita ng Diyos. Amen. Amen. That's why, for us, yung binigkas na salita ng Diyos, itong Biblia. Hindi itong pahina. Okay? Kundi yung kapag binabasa mo ito, nangungusap ang Diyos sa iyo. Hello po. Naintindihan niyo po ba ako? Pinipilit ko pong ipaunawa sa pinakamainam na paraan. That's why, tinatawag din na ang Bible is the written word of God, logos. Hello? Kuha niyo po. So, logos is the spoken word. Yung binigkas na salita. Pero, yung logos is also used as unspoken word that is in the mind. Yung logos din pala, ito yung mga salita na hindi pa binibigkas pero nasa isip na. That is reason. Hello? That is reasoning. Hello po, naintindihan niyo? So yung logos pala, hindi lang yung binigkas ko, kundi yung nasa isipan ko. Yung aking reason. Ngayon, kung i-apply mo yan, when it is applied to the universe, pag sinabing logos, it means na ito yung rational principle that governs all things. Ito daw yung rational, pag sinabing rational, hindi po impulsive, hindi po by mood, kundi rational, may katuwiran. Tama po ba? May sound at mapapasubalian. Pag sinabing rational principle, when it is applied sa universe, this is the governing rational principle sa lahat ng bagay. Nakuha niyo po? Nakakasunod? So lahat ng bagay sa mundo, para sa kanilang pagkaintindi, is governed by logos. Okay? Governed by logos. Anong klaseng governance? Rational. May tamang pananaw, tamang kaayusan. So when we talk about logos, hindi lamang yung binigkas na salita, kundi yung nasa isipan na hindi pa binibigkas. At kung i-apply daw po sa universe, this is the rational principles that governs everything. Ano yung nasa everything? Including sciences, life. Tama po ba? Biology. Lahat ng pag-aaral, astronomy, zoology, economy, physics, everything. Yung behind sa mga bagay na nakikita at pag-aaral ng tao para sa kanilang kaunawaan, mayroong logos, mayroong governing what? Anong klaseng principle? Rational. Pag sinabi po kasing rational, ito ay logical, sound, may sense.
Hello? Gusto nyo bang may makausap na walang sense kausap? Gusto mong kausap yung may sense, tama? May sense po ba yung sinasabi ko? So pag sinabing rational, may sense, may direction, tama po ba? May purpose. Pag sinabing rational, ito po ay tama lang na pagbasihan, okay, totoo at kailangan. Pwedeng pagbasihan ng paninindigan at katuwiran. Pag sinabi kasing rational, hindi ito nakabase sa mood. Hindi ito nakabase sa impulse. May tinatawag tayong impulsive buyer. Tama po ba? Yung tipong pumunta lang siya sa mall kasi mainit, nainitin na po ba kayo ngayon? Diba? Pag pumunta ka sa mall, ang intention mo lang, magpalamig kasi libre aircon doon. Wala kang planong bumili, pero out of impulse, nakita mo sale. Kaya pag uwi mo, may dala kang gadget, may dala kang appliances. No. That's impulse. Out of mood. Hello? Siguro nagandahan ka lang sa sales lady. Siguro nagandahan ka lang doon sa item. Kahit hindi mo kailangan. So, hindi rational yon. Tama po ba? That's out of impulse. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, ayokong pamahalaan ako ng isang presidente, ng isang mayor, ng isang kapitan na nakabase lang sa kanilang mood. Yung kanilang pamamahala. Tama po ba? Gusto niyo po ba yung ganon? Na ang presidente natin nakabase yung kanyang pamamahala sa kanyang galit o sa kanyang katuwaan. Pag siya masaya, kailangan maging masaya lahat. Tuloy ang proyekto. Kapag siya ay down na rin lahat, tigil na lahat. Ayokong mamahala ang ganong tao. Tama po ba? Ayoko din magpa-check up sa doktor na base sa kanyang mood. Gusto niyo po ba yon? Yung tipong isang araw, sasabihin sa iyo, alam mo, palagay ko, kailangan ng putulin yung paa mo. Tsaka palagay ko, nararamdaman ko, kailangan mo nang i-bypass. Ganon po ba? Tapos naputol na si paa, na-bypass ka na, tapos sabi mo, Dok, ano ho ba yung findings? Wala lang, pakiramdam ko lang. That's not rational. Tama po ba? Ayaw nating pamahalaan, ayaw nating kumuha ng mga rekomendasyon, kahit prescription, sa mga tao na hindi mapagbabasihan yung kanilang rational mind, yung kanilang rational thinking. Tama po ba? Ayoko rin sa pastor na hindi ginagamit yung isip. Tama po ba? Ayoko rin sa leader na nakabase sa kanyang emosyon at hindi objective yung pananaw sa kanyang paglakad at pamumuhay. Tama po ba? So we're talking about logos. Pag sinabing logos, hindi lamang po yung spoken word, ito rin ay reason or rational principle na sa kanilang pagkaunawa, everything sa universe, sa stars, sa earth, sa lahat ng nakapaloob sa mundo, lahat ng creation, mayroong rational governing principle. Tama po ba? At ang tawag nila doon ay, ano nga tawag? Hindi nyo na alam. Logos. Word. Salita. Nakuha niyo po? So clear na po ako doon sa logos. Pwede tayo mag-move on. Sa Los Baños naman tayo. Ay, hindi. Tapos na tayo sa logos. Naintindihan nyo na? Pag binasa mo lang kasi ang talata na yan, tapos na. E di, nang pasimula, ang salita, edi tapos na. Pero puntahan mo yung kanilang pagkaintindi, ay ganun pala yung salita dito. Ito pala yung logos. Ito pala yung word. Hindi lamang yung binigkas ng labi, hindi lamang yung laman ng isipan, kung hindi sa kanilang pagkaintindi, mayroong logos na may rational principle that governs everything. Amen. At ang sabi niya, in the beginning was the Word. Hindi ko na kayo ibibitinin pa. Sino ba yung Word dyan? Jesus Christ.
Sa madaling salita, ang presentation ni John kay Jesus Christ ay hindi lamang karaniwang tao na lumakad sa mundo, kundi siya yung may rational, purposeful, intelligent mind that governs everything. Amen po ba? And this is something wonderful for you and me to know. This Jesus Christ, na rational yung kanyang mind, rational yung kanyang principle, yung kanyang purpose, intelligent God, He's the one governing your life. Amen. Kaya nga kung ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok, hallelujah! Kasi hindi yan out of impulse. Hindi yan dahil mood ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng malaking problema, magkaroon ng malalang kapansanan, o mauwi sa mga sitwasyon na hindi mo gusto. Lagi natin i-consider yung katotohanan at aral ng Biblia na sa kalang pagkaintindi at sa aral ni Juan tungkol kay Jesucristo, He is the one governing our life purposefully, lovingly, intelligently, governing us. Amen. So ito po yung presentation ni John. Pagdating sa pagkaintindi nila dito kay Jesus, hindi lamang yung Jesus ng kasaysayan, kundi ito ay merong divine nature na si Jesus ay Diyos. Amen. Amen. Logos, Jesus Christ, is the one governing our life. Mapapasubalian, sound ang kanyang judgment, may sense ang ginagawa niya sa ating buhay, purposeful, intelligent. Amen. So it's not about what we are experiencing right now. It's all about God na may purpose kung bakit pinadadaan tayo sa landas na yan. Amen. Napanood niyo yung Karate Kid? Tinuruan ni Pat Morita si Ralph Macchio. Si Pat Morita, siya po yung, I'm speaking about yung unang-unang Karate Kid. Kailan ko lang napanood yan sa Netflix. Tinuruan niya mag-karate, tama po ba? Pero anong ibinigay sa kanya? Pinunta ba siya sa gym? Hindi, pinaglinis siya ng kotse. Diba? Sabi, wash in, wash out. Wash in, wash out. So hindi niya alam yun. Nabagot na nga siya doon eh. Sabi, ang kinalaman nito sa karate. But when everything was unfolded sa kanya, di ba? Kagamit-gamit pala yon sa kanyang pakikipag-compete sa karate. Amen. Maybe for the meantime, hindi mo naiintindihan bakit ang taas ng bilihin. Marahil hindi mo naiintindihan bakit yung asawa mo ganyan ang ugali. Marahil hindi mo naiintindihan bakit ikaw may ganito pa rin kahinaan. Marahil hindi mo naiintindihan yung sitwasyon at mga pangangailangan na mayroon ka. But in the intelligence and purposeful God na mayroon tayo who governs our life, at the end, sasabihin mo, Lord, salamat po. Pinadaan mo ako doon dahil naging marunong ako sa buhay. Amen po ba? This is what I'm telling you. Pinupuntahan natin yung pagkaunawa nila doon sa iniaaral sa Biblia, and now we are applying and looking for the relevance of those important teachings sa importanteng bagay na nararanasan mo ngayon. Amen. That's why the Bible is reliable. That's why the Bible is not outdated. The Bible is still speaking and powerful
that is transforming our life. Amen po ba? Hello? Hindi po ba kayo masaya? Na ito ang ating Diyos. At ang sabi po dyan, in the beginning. Hello? Alam po niyo, that is a deliberate echo of Genesis 1:1. Ano sabi sa Genesis 1:1? In the beginning, God, what? Created the heavens and the earth. Yung unang saknong ba tawag o statement sa John at yung unang statement sa Genesis isa. Kaya nga, deliberate echo. Na ang sinasabi ni John, kung titingnan nyo naman yung mga sumunod na talata dyan, it's all about creation. That this Logos, who is this Logos? Jesus Christ. Anong klaseng Logos? Rational principle that governs everything. At kung titingnan natin, hindi lang pala siya prinsipyo, kundi tao na Diyos na nagkatawang tao. Tama po ba? Because the succeeding verse, yung pong Logos pinalitan ng pronoun. Masculine. He ang sabi. Puntahan natin yung verse 2. John chapter 1. He was with God in the, balik mo sa verse 1. In the beginning was the Word, Logos, and the Word was with God, and this Logos is, sino yung Logos? Ano si Jesus Christ? God. And in the beginning, sabi diyan, was God. Amen. Sundan niyo po yung statement, in the beginning, supposed to be, is God. Pero sabi niya, in the beginning was? So, bago pa yung beginning, hallelujah. Ang tanong, kailan yung beginning? Kailan yung beginning? O sabi natin nung creation. When God created everything, hindi daw nag-exist si Jesus Christ. Tama? Jesus Christ existed long before nagkaroon ng lahat ng bagay at panahon. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya saklaw ng panahon natin. Hindi siya saklaw ng sistema natin. Hindi siya saklaw ng solar system, hindi siya saklaw ng sistema ng mundo, hindi siya saklaw ng lahat ng bagay. Kaya nga, it is so humbling for a Son of God, Jesus Christ, na pasukin niya yung kanyang creation and to live like us. Hello? Lalong kamangha-mangha po yun nung siya ay nagkatawang tao. Pasukin niyo yung kasaysayan natin. At kung bibigyan natin ng mas personal na application nito, pinapasok niya yung kasaysayan ng buhay mo. Kaya nga, anuman ang istorya ng buhay mo, hallelujah, ang ating Panginoong Jesucristo, pinapasok niya yan for the purpose of what? Salvation, restoration, blessing, prosperity, and everything na kailangan nating maranasan, ang unang-una doon ay kaugnayan sa Diyos. Kaya nga, yung tunay na blessing, ang tunay na prosperity, hindi lang yung material na bagay. Ang tunay na blessing at prosperity, kasama mo ang Diyos. At yan ay naging totoo when Jesus Christ entered our history. At kung ipepersonal natin yon, nung pinasok niya ang kasaysayan ng buhay mo. Alam niyo, iba't iba kwento ng buhay natin. Kaya nga, yun yung magandang nangyari sa kasaysayan ng pananampalataya na meron tayo at kasaysayan ng mundo na yung may likha, yung Logos, who is beyond our time, who is beyond our reasoning, pinili niyang pasukin at maging katulad natin. Ano nga purpose? Salvation. Ano nga purpose? To bless you and me. Ano nga purpose? To restore us back to the Father. In the beginning was the Word. Alam niyo, kung literal natin tatagalogin yan, naroon na ang salita bago pa ang simula.
Kaya mali po na i-define mo ang Diyos based on your understanding. Mali na i-define mo si Jesucristo sa nararamdaman mo, sa mga disappointments mo sa buhay. The Word, yung Logos, ay hindi saklaw ng creation, hindi siya bahagi ng creation, not even under our time frame na mayroon ang mundo at sangkatauhan. Kaya wag mong diktahan ang Diyos at wag mong madaliin ang Diyos dahil meron siyang sariling oras. Kung sa'yo 24 hours, higit pa ang Diyos doon. Kung nalilimitahan ka ng 60 seconds per minute, kayang kumilos ng Diyos kahit sa 0.00001 second. Kaya niyang gawin yon. Amen po ba? Anong isang halimbawa? He turned the water into wine. Hello? Paano ba magkaroon ng best wine? Kinakailangan may best vine, best grapes. Tama? Best kind of treatment and taking care of the vine. Tama po ba? Best refinery. Ngayon, kapag yung wine na yan ay napisa na, hindi yun doon natatapos. Naka-stack yun for how many years? Hanggang yun ay mag-ferment. Hanggang sa maging wine. Tama po ba? Pero kay Jesus Christ, in an instant, an ordinary water became what? Wine. Yung mahabang panahon, kaya ng Diyos, saglit lang. Kaya yung hinihintay mo na matagal na panahon at nagsisimula ka na mag-alborotong, kayang gawin niya ng Diyos in an instant. Kaya nga, we need to seek His will. We need to seek His purpose. Amen po ba? Hindi ko naman sinabing bukas magkakaasawa ka kaagad o magkaka-girlfriend ka. No, I'm not saying that. Ang gusto kong dalhin sa ating kaisipan at puso, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay kahit ito ay beyond pa sa limitasyon na nakikita natin. Hallelujah. The word logos or the word and logos is definitely above and beyond of all creation. Tama po ba? Hindi mo siya makokontain sa mundo. Hindi mo siya makokontain sa sarili mong isipan. Hindi siya makokontain sa iyong pinag-aralan. Hindi mo siya makokontain sa mga sinasabi ng tao. He's beyond. Sa ating pagkaunawa. Tingnan niyo po yung sinabi ni Solomon sa 1 Kings chapter 8, verse 27. Ito yung tanong niya eh. But will God really dwell on earth? The heavens, even the highest heaven, cannot contain you. How much less this temple I have built? Sabi ni Solomon, napakalaki ng Diyos. Napakalawak mo. Hindi ka nga kayang i-contain ng langit at kahit nung pinakamataas na langit. Ngayon, sabi niya, paano ka magdudwell sa templo na pinagawa ko? That's why, brothers and sisters, isang pribileyo ang sumamba sa Diyos. Isang pribileyo ang maranasan ng presensya ng Diyos. Amen. Kaya ako nalulungkot sa maraming mananampalataya, kinatatamaran ng dumalo sa pagsamba, kinatatamaran ng mag-aral ng Biblia, kinatatamaran ng mga bagay tungkol sa Diyos. Si Solomon, pinakamatalinong tao, pinakamahusay sa kanyang kapanahunan. Ito ang sabi niya, Lord, paano ikaw ay malalagay lang sa templo na ito? Ang gusto niyang ipunto doon, isang pribileyo na ang Diyos ay makaniig, makasama sa pagsampa doon sa templo. Amen. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi utang na loob ng Diyos, nandito ka ngayon. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, i-bless mo ako, pagalingin mo ako kasi sumimba ako. No way! Yung pabor, hindi sa Diyos. Yung pabor sa iyo, na ikaw ay sumasamba sa Panginoon. Nakakalungkot ko minsan parang utang na loob pa ng Diyos, na ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Parang utang na loob ng Diyos, na ikaw ay nagbabasa ng Biblia. No, that's for you. That's for all of us. Amen po ba?
The Word was God, ang sabi sa verse 1. Then in verse 2, pinalitan ng masculine pronoun. He was with God in the beginning. Verse 3, He is the Creator. Basahin po natin yung verse 3. Through Him all things were made, and without Him nothing was made that has been made. So yung logos na sinasabi ni John, He is the Creator. Wala ka na bang pag-asa? God can create hope. Wala ka na bang pera? God can still provide out of nothing. Amen po ba? He created the universe out of nothing by the spoken word. Tama po ba? When God speaks, things were created. Anong punto doon? When we let the word of God speaks to us, He can create something good in your life, in our life. Kaya wag natin katamalan ng pagbabasa at pagbubulay-bulay salita ng Diyos. Wag natin kainisan. Sabihin natin, Pastor, nakakatulig na yung MTM na yan. No. Para sa atin yon. Verse 4 hanggang 9, ang sabi yan, He is the life and the light, and the darkness has not understood it. Verses 6 to 8, nandiyan si John the Baptist, a prophet na itinalaga ng Diyos, sent by God, testified about Jesus Christ. Actually, hindi lamang si John the Baptist, all the prophets in the Old Testament, they were speaking about Jesus Christ, the Logos. Amen? Ito yung maganda. Verses 12 to 13. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Bakit may sinabi niyang to those who receive Him and to those who believe in His name? Kasi yung previous two verses, tingnan niyo po yung 10 and 11. Ano sabi sa verse 10 and 11? He was in the Word, Jesus Christ, and though the Word was made through Him, the Word did not recognize Him. Verse 11, He came to that which was His own did not receive Him. Mayroong rejection. Jesus Christ was not recognized by these people na ang purpose niya ay save for His name, to rule over them. Kaya nga pagkambyo ng verse 11, inopen na sa lahat. Hallelujah. Hindi po ba kayo masaya doon? Ano sabi sa verse 12? Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Kapatid, tinanggap mo na ba ang Panginoon? While the world and other people rejected Him, mayroong promise na ibinigay sa mga tatanggap sa Kanya to become children of God. Praise the Lord. Alam niyo, ito yung pinakamainam na dapat mong matiyak ngayong umaga. O ikaw ba talaga ay anak ng Diyos? Actually, kasama po yan sa discussion question. Paano mo natiyak na ikaw ay anak ng Diyos? And your facilitator will help you sa bagay na ito. Verse 14, the Word, yung Logos, sino nga yung Logos? Ano nga yung Logos? Rational principle that governs everything, and that's their understanding. Tama po ba? At ang tinutukoy dito ni John, sino? Si Jesus Christ, who was in the beginning, Creator, life,
light, tinetestify ni John the Baptist, tama po ba? Itong Logos na ito became flesh. Ipinanganak dito sa mundo. So, He's not just an idea, He's not just a philosophy, He is not just what? A rational principle, kundi He became flesh para lalo natin siyang maunawaan. Hello? Para lalo nating maintindihan kung anong plano ng Diyos Ama sa bawat tao. The Word became flesh and made His dwelling among us. Tapos ang sabi ni John, we have seen His glory, the glory of one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Amen. Alam po ninyo, si Jesus lamang po yung napupunuan ng grasya. Ho. Siya lamang yung full of grace. Ho. Kasi binalukto to ng Roman Catholicism eh. Inattribute yan kay Mary. Hindi po siya napupunuan ng grasya. Only Jesus Christ. Amen po ba? We must be clear about this. Si Jesus lang ang napupunan ng grasya at nasa Kanya ang katotohanan. Naging tao ang salita at nanirahan sa gitna namin. Nakasama, nakapiling. Siguro nakabiruan din. Siguro nakatabi rin sa sasakyan. Nakasama nilang mamangka, nakasama nilang maglakbay, naranasan. Made His dwelling among us. In 1 John chapter 1, verses 1 to 3, tingnan niyo po yung sinabi diyan ni John sa kanyang sulat. That which was from the beginning. Sino tinutukoy diyan? Beginning na naman eh. Hello, kuha niyo po. Which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked, and our hands have touched. So, naging tangible talaga si Jesus Christ. This we proclaim concerning what? The word of life. Logos. The life appeared. We have seen it and testify to it, and we proclaim to you the eternal life, which was the Father and has appeared, which was with the Father and has appeared to us. Verse 3, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us, and our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. Ito ang sinasabi ni John. Flesh, yung Logos, the Word became flesh. At itong flesh na to, si Jesus Christ nakasama nila, na-touch nila, nakasama nila sa lahat ng bagay. Naka-fellowship nila. Ang sabi ni John, ito yung meron kami, ito yung pinoproclaim namin. Kaya yung iba sa kanila, kahit patayin hindi sila tumatanggi. Bakit? Kasi naranasan nila physically, sino si Jesus Christ? Amen. At ang sabi niya, ito yung pinoproclaim namin sa inyo, ito yung sinasabi namin sa inyo, so that through our testimony, you may also have fellowship with the Father and Jesus Christ. Amen. Ito yung tunay na fellowship. Ang tunay na fellowship, yung nararanasan mo sa Jesucristo, nararanasan ko sa Jesucristo, pinag-uusapan natin yung mga karanasan yon at nahululuwalhati ang Panginoon Jesucristo sa ating pagsasama-sama. Amen po ba? Yun ang tunay na fellowship. Hello. Mali yung pananaw natin sa fellowship kasi akala natin yung fellowship, may kainan, may kantahan, bahagi yon. Pero yung tunay at pinakatotoong fellowship, we are testifying
about Jesus Christ, about the Father, na nararanasan natin sa ating buhay. At yun yung laman ng ating pinag-uusapan. Hello, naintindihan niyo po ba ako? Maraming pastor ngayon, kahit sa pagtayo sa pulpito, ano ikukwento? Yung kanyang bagong sasakyan, no, yung kanyang napuntahan, tapos hihinga ng mga miyembro, kayo din ay kinakailangan maging pagpalain, o kayo din maging prosperous sa buhay. Hindi po yun. Dapat ang content, ang mensahe. Kasi yun ang tunay na fellowship natin kasama ang Panginoon at ang Ama. Amen po ba? Laman ng usapan, laman ng proclamation, kaya nga ang tawag doon sa kerigma. The proclamation of the gospel, the proclamation of the word, the testimony of what? The gospel in their life. Amen po ba? So ito po yung sinasabi ni John. From Logos, naging flesh, and this is Jesus Christ. So, sino ngayon yung word? Jesus Christ. Fast track tayo. Punta tayo ng Revelation sa pagtatapos. Revelation chapter 19, verses 11 to 16. Tingnan niyo po. I saw heaven. Sabi ni John, same John who wrote Gospel of John. Same John who wrote this revelation. I saw the heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and wages war. His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. So na-imagine nyo? Ano ho? He has a name written on him that no one knows but he himself. He is dressed in a robe deep in, hindi na tayo umausad yata sa ano. Delay, nagdi-delay. Kaya pala hindi kayo makasagot eh. Saan daw? Deep in? Blood. Sino yon? Deep in blood, and his name is Logos. Amen? His name is the Word of God. Hallelujah. Sa pangitain, sa kapahayagan na nakita ni John, sa huling panahon, he wages war. Actually, nagkaroon ng battle at hindi nagtagumpay lahat ng kalaban. And this is Jesus Christ. Let's continue reading. The armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. Gusto kong makita tong sabon na panlaban ito eh. Coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. On his robe and on his thigh, he has this name written, what? Everybody, King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Sino yan? Nakita niyo po yung coverage ng aking sinishare. From the eternal past hanggang sa eternal future, nasasaklawan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Gusto kong sabihin sa iyo, yung buhay mo, yung nakaraan, at yung patutunguhan, nasasaklawan yan ng Panginoong Jesucristo. At sa kanyang intelligent purpose, sa kanyang rational at
ang tawag dito, mapagmahal na layunin, ganoon kanya aarugain. Ganoon niya dadalhin ang buhay mo para sa kanyang kalwalhatian. Amen. That's why, in Colossians chapter 2, verses 6 and 7, ito ang sabi ni Paul. Okay, let's go to that verse. So then, just as you receive Christ, did you receive Jesus Christ? No, tinanggap natin si Jesus Christ as what? As Lord. Continue, saan daw? To live your lives, kanino? In Him. Verse 7, rooted and built up in Him. Strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. So this is my prayer. Na ang Panginoong Jesucristo hindi lang maging pahina ng Biblia, ng aklat, kundi maging pahina ng buhay natin. Amen po ba? Sa day-to-day basis, we are experiencing Him. Na yung appreciation natin kay Jesus Christ, noon pa man, sa aking nakaraan at sa aking patutunguhan, nandoon ka na, Panginoon. At nasasaklawan ito ng maganda, matalino, mapagmahal na layunin mo sa buhay ko. Hindi lang sa'yo, damay dyan ang asawa, anak mo, damay dyan ang kinabukasan nila. Ganon din sa iglesia. The Word of God, He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. He's there even before the beginning of time hanggang sa eternal future. Our Lord Jesus Christ will reign forever. So, anong response natin? Let Him rule your life. Amen. Let Him govern your life. Ang Diyos na ito, hindi siya nadidiktahan ng kanyang emosyon. Ang Diyos na ito, hindi siya nagsasawang magmahal sa iyo. At hindi nababago yung kanyang magandang plano dahil you perform badly. He is still the same God who patiently molding you, who patiently waiting for you. Amen. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po yung manalangin. Hindi po ba kayo masaya at hindi po ba kayo natutuwa that our Lord Jesus Christ, the one who governs our life, He ruled with intelligent purpose, with that loving and faithful, pure intention sa bawat isa sa atin. Hindi lamang ito pang bayan, hindi ito pang bansa lamang, hindi lang ito pang iglesia, ito'y pang individual din, kapatid. Logos, the Word of God. His name is Jesus. He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. Pinasok niya ang kasaysayan ng mundo. Marahil sa oras na ito, gusto niyang pasukin ang puso't isipan mo. To rearrange everything, even to create new things, new hope, new life, mga bagong hakbang. This is our God. This is our Lord Jesus Christ. This is the reason why He came. And this is the real fellowship. At kung tayo man ay sumasamba, naglilingkod, sumusunod, hindi yun utang na loob ng Diyos. That is a privilege. That is a wonderful blessing that God is giving us to know Him more, to serve Him more,
to love Him more. Kaya nga, pasubali ni Paul, yamang tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon, patuloy tayong mag-ugat, lumalim, tumatag sa ating pananampalataya. Hallelujah. Deep in blood, riding victoriously, reigning victoriously. Kung victorious yung ating hari, victorious din tayo. Dahil yung victory natin, dinedetermine niya ng ating hari. At kahit kailan, kahit ang kadiliman, hindi na overcome ang liwanag at buhay na mayroon tayo sa Panginoong Hesus. You can also proclaim this morning, Lord, marahil nasasaktan ako, marahil nalulungkot ako, marahil may problema ako, marahil ang lalaki ng aking pangangailangan, pero hindi matutumbasan ng katotohanan. May magandang plano sa buhay ko. Matuwid, marangal, banal, mapagpala ang panukala mo sa buhay. Yes, you can proclaim it right now. That's why we do not base our responses to our present condition, but we base our responses kung sino ang Panginoong Jesucristo. Bago pa ang pasimula, naroon na ang salita. Bago pa man natin lakaran ang madidilim na libis at bahagi ng ating buhay, nandoon na ang Panginoon to prove His provision, protection, to promote us sa ating faith and service. That's why it's all about Jesus Christ. Hallelujah. Father God, we thank you for your word this morning. Ipinakita mo, Ama, yung kagandahan ng katotohanan na meron kami kay Jesucristo. Lord, I pray for each one of us this morning. Lord, ipakita mo that you are not just a rational principle, but a person na pumasok sa aming kasaysayan, na mayroong kakayahan na ibigay sa amin ng tunay na kaligtasan, tunay na kapayapaan at kaayusan. Lord, siyasatin mo ang aming mga puso ngayong umaga. At patuloy mo kaming pangunahan. O aking Diyos, aking Panginoon, lagi mo po kaming dalhin sa paglalim sa aming pananampalataya. Lord, ituro niyo rin po sa amin yung lalim ng iyong mga salita ay mayroon itong kaugnayan kahit pa sa pinakamalalim na kalungkutan, problema na aming nararanasan. Ama, salamat po sa kapahayagan mo ngayong umaga. May we all be released, O God, sa darkness, sa kasinungalingan. Palayain niyo po kami, Panginoon, sa takot, sa mga pangamba. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na kung saan ang bawat sa amin ay magkakaroon ng hakbang palayo sa inyo. Lord, pangunahan niyo po ang bawat isa, ang bawat pamilya, bawat anak, mga magulang, bawat kapatid. Ikaw po ang siyang magpala.
You are the word of life. You are the word of God. Thank you, Lord Jesus. This all we pray in Jesus' name.